Invoking executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this. Yes, that's fine, but it's in the interview, and it's Yes, ma'am. posted. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother started I to did not state explain in what any he way. said in the interview, and I'm They happy asked to me hear if it. I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Ba't wala? Ay, hanggang doon lang daw pala. Hindi kasi maganda yung dapat yung kasunod yung mismong interview. Kasi maganda yung ginawa nila sa Senado, Sen. Yung parang ginagawa natin dito. Yes. Eto yung sinabi ko, pakinggan nga natin. Yan. Tapos itatanong ko, bakit ko sinabi? Yun. Kasi pinakingnig eh. Na kasi dito umiiwas na siya din na hindi daw nila tingnan. Ito. Samantalang doon sa interview ay malinaw na malinaw Oo. na inisa-isa niya ay hindi lang po ako. Oo. Kami. Eto ha. Oo. Parang pinagmamalaki Kaya pa niya. rin banggit ng pangalan. eh. Oo. Oo. Yun na. Pero ang pinaghugutan daw nila noon, Mm. kasi discuss naman sa interview, no? Yung executive privilege na ini-invoke ng Secretary Boying Rimulya kasi sensitive daw yun. No? Well, ito naman ay public na po. Doon sa punto na kasi nasabihan niya na si dating Pangulo Duterte, nung sila nasa Hong Kong, na meron na arrest warrant sa kanyang ICC. Yun daw ang pinaghugutan. Nung binanggit niya yun, at narinig pala nila, parang dati, hindi siya kayo. Parang tagpo, ganito lang, ano? Oh, nagsabi sa Hong Kong, ganito Bakit nga kayo, mag-usap-usap na tayo, totoo nga bang may gano'n? Parang gano'n daw pala ang pinagmulan, no? Yan ang ibig sabihin. Yun daw ang kanyang ibig sabihin. Sabi, galing ko sa isang marites lang na, chismis, bilang anya, siyempre, mga otoridad ng ating pamahalaan, maging ready tayo sa anumang eventuality, nagpulong anya kami. Hindi, ibig sabihin nga nagmamadali ka. Kasi chismis pa lang, nag-dating na kayo, di ba? Ayun ang punto. Tapos yung wala pa nga yung warrant, Oo. dina-download mo ba, inaresto mo na. Yun ang Diba? ibinupunto. Bakit ka nagmamadali? Yun ang katanungan doon. Oo. Samantalang yung dalhin ng dating Pangulo dyan sa dahig, hinarap, di ba? Tama. Nagmamadali ba ang ICC sa pagdinig sa kanya? Hindi, September pa yung susunod. Hindi ba? Susunod na pagdinig. Ang Oo. matagal pa. Oo. Ibig sabihin, kung hinayaan natin ang dating Pangulo na Dumaan sa proseso. sa Due proseso, Oo. ibigay yung mga hinihingi niyang due process na nakalatag naman sa batas eh. Oo. Eh, di wala sana pinag-uusapan niya. Yes. Wala sanang Oo. masama ang loob. kasi nilabas lang naman na niya diffusion hindi naman na niya red notice. Ayun nga. Binabanggit niya nung si Dinong Alcantara ba yun? Nung siya natanong si Senador Aimee, para sa ano niya, tinatrato, diffusion at saka red notice. Although magkaiba yan, parehas lang anya ang trato natin doon sa diffusion at saka sa red notice. Sabi ng LCC, ay sabi ng Interpol, Oo. kanina kami nakakita din. Hindi nga niya lang alam yung dokumento eh. Wala Kasi may comparison yung red notice na binigay kay Tebes, Ano Tebes. Oo. May pinakita ng Senador Aimee. Yes. Tapos yung diffusion naman na niya, magkaiba eh. At saka tinan mo, yung kay Tebes, red notice na, Oo. ang tagal ni Tebes ko hindi pa naman na ibabalik eh, di ba? Hanggang ngayon na niya, dumadaan pa sa Ayun proseso. yan. Oo. Sapagkat ang Timor-Leste, hindi naman nila basta-basta pinapaalis sa kanilang bansa si Ate Tebes. Oo. Bakit tayo madali-madali naman tayo? Ayun nga. Hmm. Pero ipinakita din kay Nina Jen, ano ba dapat talaga ang nasunod na proseso? Okay. Kung aarestuhin ang isang individual na ipinabadadakit ng ICC o yung may kaso ay sa ICC, Oo. ano po kung sino nagpaliwanag? Sino? Si Secretary Bonnie Primulya rin. Ayun! Sa kanyang naunang pahayag noong August 28, 2024, na ipinalabas din po kanina. Ano ba yung sabi? Ay, ganito ho. Paano Paano bang proseso dapat sundin? Sige nga po. Although you will not cooperate with them, you will not hinder them from conducting their investigation. Or please clarify if I said that right, or you can in your own words, sir. Yes, ma'am. We are no longer members of the ICC, but right now, because of the technology that's available to all of us, it's so easy for them to go on Zoom, to go on a video call with all of these witnesses or probable witnesses who are here in the country, and we have
We cannot stop them from doing that. Freedom of communication, I think, is paramount when it comes to this. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan mo ito dumaan sa ating court system. Ito ba kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment, kailangan pong dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakinggan naman kasi nagpatrabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC. Gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ho ito yung matuloy at hindi mo magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta na sila sa korte natin. Yun. Ayun naman. August 2024 yun. So, 28 August 28, 2024. Okay. And then, pinalabas yan, Jen. Hmm. Ang tanong sa kanya ni Senator Amy Mark, ayan ha, hindi na. Dapat dyan pala yung sinunod. Bakit hindi nyo sinunod yan? Okay. Eh sabi mo, wala na tayong jurisdiction, wala nang jurisdiction ng ICC. Oo. Eh ano nangyari? Eh bakit naman? Ako, yung paliwanag na ngayon ay bago, Jen. Ha? Oo. Ang ICC daw, walang jurisdiction sa Pilipinas. Okay. Pero merong jurisdiction sa bawat individual. Ayun. Sa isang personalidad. Paano kaya nangyari yun? Ibig bang sabihin, pagka buong Pilipinas, ipapa-arresto mo pwede. May jurisdiction. Oo. Pagka individual pa, Ay, di po pwede pa. Bumili pa. Hindi pwede. So, dapat isa-isa lang. Dapat. Gaya na, Paolo Duterte. Oo. Personal yun. Anya. Oo, individual. Eh, Pero may jurisdiction. pwede daw po. Doon ako nagtaka. Oo. Kaya naman mangyayari na buong Pilipinas o isang buong bansa, ipapa-arresto. Kaya tanong kanina ni Lahat Senator, ng mamamayan natin, pa-arresto eh. Oh. ang tanong ni Senator Amy Marcos kanina, ano pagkakaiba nung nakapirma ka sa agreement na meron kang, ano yun, yung miyembro ka. Sa hindi ka miyembro, pareho lang pala. Oo. Di ba? Paano nga natin, baka sinasabi na paliwanag lang natin. Tama. Etong paliwanag kanina ni Secretary Boying. May I recall a clip derived from 18 February 2023, President Ferdinand R. Marcos Jr. said the following, and the clip is here. Papayagan ko sila dito, pero magpulis na lang I'm sila. sorry, this seems to be an earlier statement, 2022. Tama ko sa ICC. The ICC is there pagka walang judiciary na nag-ooperate sa isang bansa dahil nagkagera, dahil nasira lahat, the economy has collapsed, etc., for whatever reason. Diyan papasok ang ICC. We have a functioning judiciary. And that's why I do not see the need for a foreigner to come and do the job for us, and to do the job for our judicial system. Our judicial system is perfectly capable of doing that. And it also raises a great many questions about jurisdiction and sovereignty. What is their jurisdiction to come here into the Philippines and conduct an investigation? Is that not a violation of our rights as a sovereign nation in the community of nations? Those questions need to be answered before they can get out any investigation.